Ako po si Ruth Cabal at nandito tayo ngayon sa Multipurpose Hall sa Barangay Buruon, Iligan City. Ito ay isa sa 3 evacuation centers na inihanda ng lokal na pamahalaan. At kung makikita nyo nga, medyo mas marami na yung mga tao dito kasi nung nag-report tayo kanina, mga 12 noon, yung mga evacuees dito nasa mahigit 4 na pulang ayon sa DSWD. Pero ngayon, nung kinulate nila yung information nila, umabot na daw sa mahigit 200 yung mga individual na nandito kasi nga maraming nagsidatingan. Itong nakikita nyong pila na ito ay pila ng mga evacuees pa rin galing sa Marawi City. Excuse me lang po. Yung pila nila ay yung pila sa pagkain kasi nga yung iba bagong dating pa lang. Ito namang sila, nakilala natin sila Miss Maricel. Ang sinasabi nila ay kahapon pa raw sila nandito. Miss Maricel, kamusta po kayo dito? Ano pong nangyari sa Marawi? Sa Marawi po ngayon ay sobrang critical area po siya, ma'am. Na kailangan po matulungan po sila doon. Kayo, ba't kayo umalis? Ano pong narinig nyo? Ay marami pong narinig doon na putukan. Ano po yun, sa gabal po yun sa security namin doon. So ano pong ginawa nyo? Ang ginawa namin, ma'am, tumakas kami doon para makapunta kami dito sa evacuation center. Kasama mo yung mga anak mo? Sino-sino kayo? Ako po si Maricel Amdan, tsaka yung asawa ko, ma'am, si Joel Amdan, yung anak ko. 4 po. So, paano kayo nakalabas? Naghahanap lang po kami ng tiyempo para makalabas kami. Nakita po namin yung mga kasama namin na nakalabas sila sa bahay nila, nag-evacuate po sila. Kaya nainganyo din kami mag-evacuate dito. Okay, pero naglakad ba kayo? Sumakay kayo? Kasama yung mga bata eh. Naglalakad kami almost 2 oras po. Kamusta yung mga bata? Pagod na po sila. Oo. Tapos, rasay po yung mga katawan nila kasi sobrang pagod. Tsaka walang mga gamit. Takot pa na trauma yung anak ko. Oo. Kasi buong gabi hindi siya nakatulog, ma'am. Tapos, umiiyak. Hanggang ngayon na umiiyak pa, ma'am. Oo. Nagtatakip ng tainga niya. Dahil sa malakas na putukan doon sa taas talaga ng bahay namin. Kamusta naman po kayo ngayon dito sa evacuation center? Nakita ko itong higaan nyo parang papag lang po. Wala kayong nandalang mga ibang gamit? Wala po, ma'am. Gusto po namin humingi ng tulong kung sino po yung maawaing puso, ma'am, na sana tulungan kami dito, ma'am, para sana may mahigaan kami. Kasi po, ma'am, dito sa evacuation, hindi kami komportable. Mainit po. Oo. Ang kwento kasi sa atin kanina ni Mayor Celso Regencia, nakausap natin siya, ang sabi niya, handa naman daw ang lokal na pamahalaan na magbigay ng assistance. Dito ang nakita natin dito, meron silang mga medical team na nag-check up doon sa mga evacuees. Meron din dito mga DSWD, nagbibigay nga sila ng libreng pagkain. Meron din tayong nakita na mga libreng gamot. Pero ang pakiusap rin niya, sana nga daw ay may mga dumating pa rin na tulong. Kasi kanina may nakita tayo, may mga private na individuals na nagbibigay ng tulong doon sa mga evacuees. Kasi inaasahan daw na yung iba talagang palabas pa lang ng Marawi City. Kaya posibleng madagdagan pa rin yung mga evacuees na nandito na ngayon ay nasa mahigit 200 na individual. So hindi pa natin nakikita kung paano yung magiging setup nila. Kasi nga kagabi 7 families lang daw yung natulog dito. So wala pa tayong nakikita so far ngayon kung may mga darating ba na ibang tulugan, mga mattresses at iba pang mga kumot at iba pang mga gamitan para doon sa mga evacuees. At paalala lang din natin ulit, ang sabi ni Mayor Regencia ay ipapatupad yung curfew sa mga minors starting tonight 10 p.m. to 4 a.m. At dadali naman namin kayo sa report ni George Cahiles.